Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia para sa part 3 and finale ng kwento ni Yani. Pero bago yan, ako thank you muna sa mga hindi nagsiskip ng ads, lalong-lalo na dun sa mga subscribers pa talaga natin na lagi nating suki dito sa ating programa, laging nagre-refresh. Kung meron na tayong bagong upload, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Kaya wag na nating patagalin. Eto na at babasahin ko na ang iilan sa inyong mga mensahe. Hello ako kay Gail Easy. Nako naman, grabe yung kanyang comment dun sa kwento ni Janine nung kwento natin nung Tuesday. Hay ako kay Sheila May Caballero, maraming salamat Ma'am LB Lapot, Elizabeth Lagunday, Fernando Caberte, thank you very much. Hello rin kay Nolinda Perez Ayun, hello sa'yo, maraming salamat. Abigail Tenorio, Crystalline Bacornay, maraming thank you sa'yo. Next, Siki maraming salamat din kay Melcy Capistrano. Hi din kay Mer Pintak, maraming salamat. Virgie Edoria, maraming thank you sa'yo. Jeliza Monteser, hello rin kay Morvi Montesilio, kay Marisol Mina, kay Beta Pinka, maraming salamat. Subscriber daw natin from Oregon, USA. Thank you so much for listening and for subscribing. Hi din kay Jade Sakurin, maraming salamat. Leticia Amante, maraming thank you sa'yo. Hi din kay Jack Palalios. Kay Ilocano Love Story, maraming salamat. Kay Athena Luis Osorio, thank you very much. Hi din kay Christina Sison, Ellie Nalin from Damam. Hi kay Josevina, maraming salamat. Miriam Gutierrez, Nora Barido Camandre, maraming thank you. Annie Jane Libot, hello sa'yo, silent listener daw. Brylene, maraming salamat sa pakikinig. Irving David, Lorena de la Cruz, maraming salamat. Hi din kay Lito Ignacio. Kay Jessa Alfanta, maraming thank you. Kay Annalyn Morales. Kay Ma'am Judith McGovern and her husband, maraming thank you po. And sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin, maraming salamat at wag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na sa finale ng kwento ni Yani. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko na inuna noon ang hiya, Mama Mia. Kasi kapag nandyan ka na sa sitwasyon na napakahirap na talaga at wala ka ng ibang magagawa o pagpipilian pa at wala ng ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo lamang, lahat na ng paraang maisip mo ay gagawin mo. Kahit pa nga yung mga paraan na yun, kung minsan ay ikakahiya ng iba o ikakahiya mo sa mga normal na araw na hindi ka masyadong naghihirap. Sinabihan ko ang landlady ko at naawa siya sa akin. Inihatid pa niya ako, Mama Mia, tinulungan niya akong mag-set up sa may gilid ng kalsada. Sure ka ba talaga dito? Oo ate, susubukan ko. Kasi sumusubok lang ako ng swerte ko ngayon. Sana swertihin. Kinakabahan ako nung nag-umpisa ako, Mama Mia. Nag-umpisa ako sa una kong kanta. Familiar ba kayo sa awitin ni Sarah Geronimo na How Could You Say You Love Me? Yan po ang una kong kinanta. Unexpected, may mga lumapit, Mama Mia, at naglagay ng coins o pera dun sa box na nilagay ko sa harapan ko. Hanggang sa unti-unti ay dumami na po ang mga nakikinig. Anyone here who want to request a song? Filipino songs, sabi naman ng isang babae. Alright, this song is dedicated to my late husband, a victim of SAF Pollen 44. Babe, this is for you. Ang kantang inawit ko ay Bakit Pa Ba by JR. Hindi ko na namalayan, Mama Mia, na habang umaawit ako ay tuluyan na palang umagos ang mga luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko, Mama Mia, ako ang may mali.
habang kinakanta ko ang awiting yon. Pumalakpak ang mga tao sa paligid. Marami ang nagbigay ng pera. Sa awa naman ng Diyos ay halos napuno ko po yung box na dinala ko. Yung mga tao ay lumapit talaga sa akin, Mama Mia, at nag-condolence pa. Aware pala yung mga Canadian sa nangyari sa SAP 44. Yung ibang Pinoy ay lumapit sa akin at binigyan ako ng pang-console na yakap. Marami-rami rin akong kinanta sa loob ng 2 hours na tumambay ako doon. Plano ko sanang magtagal doon, Mama Mia, dahil ang akala ko ay kukunti lamang ang magbibigay. Unexpected talaga ang ganong klaseng response mula sa mga tao. I know na ginaguide ako ni Ben nung mga panahon na yun. Tsaka ko pa na-realize, Mama Mia, na yun siguro talagang meaning nung panaginip ko. Umiiyak ako habang nakasakay na ng bus pa uwi ng bahay. Mama Mia, inulit ko ulit yung mga kantang kinanta ko pero sa iba namang pwesto. Doon ako pumwesto sa isang street na maraming taong dumadaan. Ang una kong kinanta ay How Do You Heal a Broken Heart? Kapag emotional talaga ako, Mama Mia, ay yun talaga ang kantang go-to ko at yun ang kanta talaga na nagpapaiyak sa akin. Unexpected again, marami ang nanood at nagbigay ng pera sa nilagay kong box doon. Pagkatapos ng kanta ko ay may isang babaeng sumigaw na pamilyar sa akin ang muka. More girl! Tinitigan ko siya at saka ko pa siya nakilala. Si Shireen Regis pala, Mama Mia. Bisaya din ako, girl. Sabi niya na siyang ikinatawa ko. Hi, Idol. Do you mind joining me? Oh yes, sure. Mama Mia, duet naming kinanta ni Shireen ang On the Wings of Love. Mas lalong dumami yung audience, lalo na mga Pinoy. Pagkatapos ng performance namin ay tinanong ako ni Shireen. O tinanong ko si Shireen. How do you know na Bisaya ako? Tanong ko sa kanya. Alam mo, siguro maganda pa ang memorya ko. Kasi naaalala ko, ikaw yung kasamahan ko dati sa Car Cebu sa singing contest, right? Bata-bata pa tayo nung mga panahon na yun. Hindi kasi kita makalimutan eh. Sa sinabi niyang yun ay niyakap ko siya. Wow, thank you, shit. Alam mo, sa daldal mo nun, muntik na akong hindi makasali sa singing contest. Sabi niya habang inaalala pa ang nakaraan namin. Sa aming time noon, Mama Mia, ay magkaedad kami na sumasali sa mga amateur singing contest. Halos mga ate na namin ang aming mga kasabayan dahil kami lang ata ang pinakabata doon. Shireen won first grand prize nung mga panahon na yon. Nahiya ako dahil may nilagay pa talaga siyang pera sa loob ng box ko. Thank you again, she. Okay, see you around. Gumiti siya sa akin at umalis na siya kasama ang kaniyang karelasyon. Every free time noon, Mama Mia, ay pumupwesto ako kung minsan ay dun malapit sa school na pinapasukan ko. Mama Mia, nung one time ay nadaanan pa ako ng roommate ko noon na lesbian kasama ang partner niya. Malaki-laki na talaga ang tiyan ko nung mga panahon na yun dahil kabuwanan ko na. Sumasali sila sa jamming ko, 2 kaming magkaduet ng partner niya hanggang, Mama Mia, sa awa naman ng Diyos ay nakapag-save naman ako ng pera. October 27, 2015, I finally gave birth to my beautiful baby girl na pinangalanan kong Bea. Same birthday pa talaga silang dalawa ng ama niya. I thank God during my struggle, Mama Mia. Challenges sa ibang country, pero meron namang pinadala ang Diyos na mga instrumento para makatulong sa akin gaya na lamang ng roommate ko at ng landlady namin. I'm also thankful sa asawa ko na kahit spirito na lang siya, Mama Mia, I know at nararamdaman ko na ginaguide pa rin niya ako sa journey na meron ako. Kahit pa nga sa journey kung saan ay walang mga taong pamilyar sa akin dun sa Canada.
2 years at sa awa ng Diyos ay natapos ko na ang school ko. 2018, na-approve ang permanent residency ko sa Canada. 2019, Mamma Mia, na-approve naman ako as scholarship sa USA. That year, 2019, ay pinasunod ko na ang kapatid ko sa Canada, pati na rin ang mama ko. That year din, Mamma Mia, ay umuwi kami ng Pinas kasama ng bunso kong anak na si Bea. Dumiretso kami ng Davao. My son that year was 12 years old na at ang youngest ko naman nung mga panahon na yun, Mamma Mia, ay 4 years old na. Tuwang-tuwa ang aking mga in-laws pagdating ko. Kinabukasan, kasama ng mga anak ko, ay bumisita kami sa sementeryo. Hi babe, I missed you so much. Kung buhay ka pa sana, makikita mo sana ang baby girl natin na girl version mo talaga. Babe, iiwan ko si Bea sa mama at papa mo ha. Once masettle na ako sa Amerika, kukunin ko sila. Para magkasama na kaming tatlo. Kumusta ka na dyan sa heaven? Alam ko na alam mo na naghihirap ako sa Canada. At alam ko na nung mga panahon na naghihirap ako ay hindi mo ako iniwanan. Kaya thank you babe. Pwede ko lang talagang pakiusapan ng Diyos na ibalik ka kahit sandali lang ay ginawa ko na. Sorry kung wala ako dito sa mga death anniversary mo ha. Pero lagi kitang pinagtitirik ng kandila sa kung saan mang simbahan sa Canada ako napupunta at umaattend din ako ng misa. Hindi kita makakalimutan babe. Forever kang nasa puso ko. Lalo na sa mga bata. Si Bea, manang-mana talaga sa'yo. Gustong-gusto ng mga baril kahit babae. Gusto siguro niyang magpulis pagdating ng panahon. O baka nagmana siya sa tagabantay niya na roommate ko na lesbian dun sa Canada. I love you babe. Miss na kita. Tiningnan ko ang anak kong si JR, Mamma Mia. At nakita kong parang ang lalim ng iniisip niya. Hey, what's the matter? I missed you, nanay. I miss you too, anak. Kumusta ka na dito? Kumusta ka kina lola? Okay lang naman ako, nay. Pero namimiss ko kayong dalawa ni tatay. Alam mo ba, kapag nalulungkot ako, nay, dito ako tumatakbo. Sabi niya habang pinapahira ng mga luha sa kanyang mga mata. Anak, konting tiis na lang ha. Kukunin ko kayo kapag nasettle na ako sa Amerika. Intindihin mo na lang sana sina lola at lolo mo. Kasi alam mo naman, namimiss din nila ang tatay mo. Dito na lang muna kayo ni Bea. After 2 years, kapag okay na ang status ko sa Amerika, promise anak, kukunin ko kayong dalawa ng kapatid mo. Promise, Nay? Oo, promise anak. Mamma Mia, kung nagtatanong kayo kung bakit pati si Bea ay iniwanan ko sa mga in-laws ko, Mamma Mia, gusto ko kasing makabanding ng mga in-laws ko ang mga apo nila. Alam ko kasi na miss na nila ang anak nila. Nawalan din ako ng anak kaya alam ko ang pakiramdam. Bago ko sila kunin ay pumunta muna ako sa police station, Mamma Mia, kung saan na belong ang akin pong in-laws. Para sa online update, Mamma Mia, bago ako bumalik o bago ako pumuntang Canada. Tungkol yun sa pension and personal appearance ko, Mamma Mia, para may document sila. Reserved every quarterly if kailangan nila. 2 months akong nagstay sa Davao and then lumarga na ako papuntang California. US naman ang susunod ko pong pakikipagsapalaran. 2 months, Mamma Mia, nasa in-laws ako nakatira. Nagbanding kami ng mga anak ko at laging sa sementeryo kami pumupunta. Kung minsan, iginagala ko sila sa dagat, sa pool o sa park. But mostly, yung oras namin ay talagang nandun lang sa kanilang tatay. Bonding din kami paminsan-minsan ng mga in-laws ko. But most of the time, dun talaga kami sa sementeryo nagpupunta. Mamma Mia, dun kami nagpaplano sa future namin. Thankful talaga ako sa anak kong si Junior o JR kasi meron din siyang malaking pangarap sa buhay at napaka-understanding niya. Manang-mana po siya sa tatay niya.
Kapag nakakausap ko ang anak kong si JR o Junior, ay mas lalo ko pong namimiss si Ben. Month of May 2019, inihatid na nila ako sa Davao Airport. Ma, salamat talaga sa pagtanggap niyo sa akin as parte ng pamilya niyo, ha? Although meron kaming mga pinagdaanang mga bagyo sa marriage life namin ni Ben, still andyan pa rin kayo, nakasuporta sa aming dalawa. Kaya mahal na mahal kayo ni Ben eh. Kasi nakita kong naiintindihan niyo talaga kami. Iniintindi niyo kami kahit sa mga panahong napakahirap na naming intindihin. Kaya maraming salamat talaga sa pagtanggap ninyo at lalong-lalo na sa pagtanggap ninyo sa mga anak ko. Mahal ka namin. Bilang anak namin. Mahal namin ang anak namin. At iniisip ka na naming anak namin, Yani. I hope, Ma, Pa, naiintindihan nyo kung sa next year or next 2 years ay kukunin ko na ang mga anak ko. Wala na kaming magagawa dyan, anak. Karapatan mo yan bilang ina ng mga bata. Ang akin lang, kung mamimiss namin si Ben, si JR o si Junior ang aming nayayakap. Kapag ginagawa namin yun, ay parang kayakap na rin namin ang anak namin. Napaiyak ako sa sinabi ng mga in-laws ko, Mama Mia, at pati rin naman ng biyanan kong babae ay umiyak na rin, kaya niyakap ko siya. Ma, okay lang. Mahaba pa naman ang panahon na makakasama niyo pa si JR. And now, andyan na rin si Bea. Alam niyo, mag-e-enjoy kayo dyan, Ma. Sabi ko at ngumiti pa. Hindi mo na mamimiss si Ben kasi dalawa na yung kamukha niya na nakakasama ninyo. Pero I hope one day maiintindihan niyo na darating ang araw na kailangan ko na silang kunin mula sa inyo. Tungkol pala sa pension, Ma, okay na yon. In-update ko na sa station dyan sa inyo. Tapos, pinakiusapan ko na rin sila na damihan na ang update at picture sa akin in case na kailangang mag-submit para may reserba ba. And magpa-follow up na lang ako every quarter tungkol sa online update para lagi pa rin updated yung inyong pension na natatanggap. Hinarap ko ang anak kong lalaki. Anak, huwag ka nang umiyak, ha? Promise, kukunin ko kayo next year or next 2 years ni Bea. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon na asikasuhin ang lahat sa Amerika. At bigyan niyo rin ng pagkakataon na makasama ninyo ang lolo't lola ninyo. If mamimiss ninyo ako, alam mo naman kung paano ako tawagan sa messenger, di ba? Tawag ka lang, ha. Huwag kang makakalimot na bisitahin ang tatay mo. Isama mo yung kapatid mo para makabanding niya ang tatay ninyo. Alam mo naman na matutuwa ang tatay mo dyan sa heaven, di ba? Tumango-tango lang ang anak ko, Mama Mia, habang pinupunasan ang kaniyang mga luha. Promise, nanay, ha? Babalikan mo kami. Siyempre, andito na si Bea. Huwag mong pabayaan ang kapatid mo, ha? Maging good boy ka dito, anak. Basta love kayo ni nanay. Niyakap ko si JR, Mama Mia. Grabe talaga ang iyak ko nung mga panahon na yon. Pasalamat talaga ako dahil kahit sa murang edad ng anak ko ay naiintindihan na niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Nag-mature talaga ang anak ko, Mama Mia. Siguro dala na rin ng mga karanasan namin kaya mas sure siya ng di hamak sa kanyang edad. Nagmana talaga siya sa papa niya. Pagkatapos noon ay nag-goodbye na ako sa kanila. Umiiyak ang anak kong si Bea at ang anak ko namang si JR ang yumayakap sa kanya. Para bang binibigyan niya ng assurance ang bunso niyang kapatid na okay lang at hindi kailangang umiyak. Mama Mia, hinahaplos-haplos pa niya ang likod ng kanyang kapatid. Pumasok na ako sa loob ng airport. Ang flight ko to California ay may layover po sa Singapore. Ang total hours of biyahe ko po ay umabot ng halos 20 hours, Mama Mia, kasali na doon ang pag-transfer ko ng airport. Agad akong sinalubong ng kontak ko sa school. Dinala niya ako sa service apartment. Nag-rest ako for almost 1 week dahil sa sobrang jet lag ko talaga.
After 1 week, 3 days, Mama Mia, ay natapos na rin ang process ko sa requirements sa school. Nakakuha na rin ako ng car na pwede kong magamit, Mama Mia, dahil meron naman akong international driver's license sa Canada. Sinurvey ko yung area na malapit sa school. Hanggang sa mapadaan ako sa isang street habang papunta ako sa apartment. May nakita akong lalaking naggigitara kagaya ng ginagawa ko sa Canada. Mama Mia, naalala ko tuloy ang mga panahon ko nung buntis pa ako kay Bea na walang-wala talaga ako. I decided na mag-standby muna at makinig sa kanyang kanta at binigyan ko siya ng $50 o $50 that time bago ako umalis. Wala pa akong planong maghanap noon ng part-time job dahil sinusulit ko pang pagsistay ko sa Amerika at kinakabisado ko pa yung lugar. Chinat ko lahat ng old friends and mga batches ko sa college na nasa California. Yung iba ay nakapangasawa ng mga afam at dinala na ang buo nilang pamilya sa Amerika. Nagset kami ng meet-up kinabukasan. Nagkita kaming lahat sa isang coffee shop at 5 kaming puro babae, Mama Mia. May dala-dala na silang mga anak nila. Pumunta kami sa mga beautiful spots sa California at gumala-gala. Mama Mia, nakarating pa kami sa Yosemite National Park, sa Big Sur, at ang pinakasikat na Golden Gate. Masayang-masaya ang mga bata, Mama Mia, nung pinakita ko sa kanila through video call kung saan kami gumagala ng mga kaibigan ko. Lalo pa nung nasa loob na ako ng Universal Studio at pinakita ko kay JR via video call ang napuntahan namin. Then after that ay nagkasundo kami ng aking mga kaibigan na mag-get together sa bahay ng isa naming batch sa college. Doon kami kakain-kain, mag-iihaw, tapos mag-inuman ng konti at magpa-party at magchichikahan. Mama Mia, nakasleep agad ako dahil nakainom ako nung mga panahon na yon. Hindi ko na namalayan na may tawag na pala ng tawag sa akin. Nung nagising ako at chinek ko ang cellphone ko ay may 5 missed calls ako. At meron akong message request sa aking messenger. Pag-check ko, Mama Mia, it was Brian. Brian is my vocalist partner sa gig noon. 2 po kaming vocalist sa banda noon, Mama Mia. Naalala niyo pa ba nung nag-work ako sa bar sa Cebu? Na may kagig ako to support my schooling sa nursing nung buntis ako sa anak namin ni Jed? Yes, si Brian ay isa sa mga bukalista doon. And surprisingly, nasa Amerika din pala siya. Nagkausap kami at nagkasundo na magkikita kinabukasan. Binigay ko sa kanya ang location ko, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nag-start na ako sa pagiging busy para mag-comply na ako ng mga documents ko sa school. Hanggang sa nag-umpisa na nga ang school ko. Nagkita kaming 2 ni Brian sa may Abbey Lounge Coffee Shop na malapit lang sa service apartment ko. Nagyakapan kaming 2. He is a good friend talaga. Ang totoo niyan, Mama Mia, siya po ang nagdala sa akin sa ospital nung nag-collapse ako nung first baby ko, nung nakunan ako, Mama Mia. How are you? Excited niyang bati sa akin. Wow, ang ganda-ganda mo na, ha? Uy, salamat sa compliment, ha? Anyways, eto, surviving pa rin kahit na ang daming problema. Alam mo, kung hindi ko pa nakita ang post ni Jasmine, hindi ko pa malalaman na andito ka. Ilang taon na nga ba mula nung huli tayong nagkita? Maybe 20 years? Kumusta, Brian? How's life? Wala na akong balita sa grupo natin, ah. After nung nangyari sa akin, hindi na ako nakabalik sa gig. Sabi ko sa kanya. Yes, nagulat nga kami nun eh. Akala nga namin mataba ka lang talaga at hindi ko naman alam na buntis ka na nung mga panahon na yon. But anyhow, nandito ang pamilya ko. Nakapangasawa na rin ako ng American citizen pero Pinay din katulad natin. Sa grupo natin, ako lang ang nandito. Si Charles, yung drummer natin, and yung gitarista nating si John. Andun,
sa ibang bansa din. Tapos, yung pianist naman natin, tapos bass, andun sa Pinas. Andun sa Cebu. Pero wala na akong balita sa kanila. How about you? How are you? Alam mo bang na-miss ka ng grupo, Yani? Bigla-bigla ka na lang kasing nawawala, kaya na-miss ka namin eh. Okay lang ako, after nung incident, tumigil muna ako sa pagigig. Nakapagtapos ako ng nursing, bumalik kami sa Mindanao, nakapag-asawa ako pero namatay. Have you heard about SAP 44? Oo. Alam mo ba, grabe ang panonood namin nun sa TFC channel. So you mean kasali ang asawa mo dun? Yeah, see? Walang swerte. Sabi ko na naiiyak na nung mga panahon na yun. I'm so sorry, Yani. Sabi niya at niyakap ako pabalik. Okay lang yun, 4 years ago na rin naman yun. Pero nakapunta ako ng Canada hanggang naging permanent resident ako doon. At eto ako ngayon trying my luck here. Dito sa Amerika. Fortunately, nakapasa ako sa isang scholarship. 2 months ago na rin akong nandito eh, sabi ko. Good. Alam mo ba every weekend, meron kaming hangout or in other words, meron kaming gig. Lahat ng mga bisdak o mga bisayang dako dito sa Amerika. What if yung free mo sumama ka sa amin? No rush ha? Sali ka sa amin kapag okay ka na. Yung grupo natin tumutugtog pa rin naman. Tapos, ako may mga nakilala na rin akong iba dito na tumutugtog din kaya eto ako. Sumasali sa kanilang gig. Talaga? O sige, pag-iisipan ko muna ha. Sasabihan kita agad kapag nakapagdesisyon ako. Sa ngayon kasi ang dami-dami ko pang hinahabol na mga report bray and kakaumpisa ko pa lamang sa school tsaka sa part-time job ko. You know, I need cash. No worries, kapag libre ka lang naman. Yeah, oo, pero hindi ako makakapag-promise ha. Baka kasi mabreak ko yung mga promises na yan eh. Okay lang. After naming mag-usap, ay nagbigay siya sa akin ng kanyang personal cellphone number. If in case daw during weekend at libre ako, baka gusto ko raw sumali sa gig nila as special guest daw. Nagpaalam na ako kay Brian na mauna na ako dahil dediretso pa ako ng school. Mama Mia, hindi talaga natin namamalayan na mabilis palang lumilipas ang araw. Hectic na hectic noon ang schedule ko sa school at sa trabaho. Kaya siguro hindi ko na napapansin ang paglipas ng araw. Naging busy ako at nawalan talaga ako ng time na pumunta sa gig nila. Natanggap kasi ako sa isang hospital as a part-time worker sa kanilang medical records. Mama Mia, kahit na halos every Friday ay talagang inaaya ako ni Brian, ay lagi po akong humihindi. Ini-inform ko na lang si Brian through phone na talagang hindi ako libre. At siya naman kapag may mga upcoming showdown o upcoming mga events sila ay lagi din niya akong ini-inform through phone. Sabi niya sa akin may upcoming kantahan showdown daw with tickets and prizes. Gusto nilang pasalihin ako, Mama Mia, para raw makumpleto ang grupo. Nahihiya naman ako dahil lagi na lang akong humihindi noon. Kaya umoo ako, nag-commit ako sa kanya na sasali ako. Sabi niya meron daw mga contender from Zamboanga, from CDO, and from Davao. May mga duet songs kaming dalawa ni Brian. Dalawa rin ang solo ni Brian at isa ang solo song ko. Total songs na kakantahin ng every band ay 5 songs, Mama Mia. We will sing Nothing's Gonna Stop Us Now and Islands in the Stream as a duet. Yung venue sa practice ay sa bahay ni na Brian. Wala pa ring nagbago sa bonding namin, Mama Mia. At lalo pa nung nakilala ko na ang ibang mga kabandmates niya ay mas lalo kaming naging close after 20 years nang hindi kami nagkita. Na-meet ko na rin ang family ni Brian. Yung kanyang asawa ay taga Bicol. Mama Mia, in-invite ko rin lahat ng batch ko sa college. Mama Mia, na someone happened to be a friend of Brian. What a small world.
Siguro dahil hindi naman ganong karaming Pinoy sa Amerika, lalong-lalo pa doon sa state kung nasaan ako, Mama Mia, kaya halos magkakakilala lang ang lahat. According sa organizers, Mama Mia, huli raw kaming magpe-perform. Ang unang magpe-perform daw yung mga taga Davao, followed by CDO, then Zamboanga, and kami from Cebu ay huli. Consistent yung naging practice namin everyday. After practice ay kumakain kami dahil pinagluluto kami ng asawa ni Brian. Bri, nanalo na ba kayo sa Battle of the Band here before? Since sabi mo nga you're doing this every Friday, every year, right? Sa awa ng Diyos, hindi pa kami nananalo, sabi nung isang kabanda niya. Yan, baka ikaw na ang swerte namin. Cross fingers tayo dyan. Alam nyo, nape-pressure tuloy ako. Enjoy na lang natin, whether we lose or win. Ang importante, nakapagbigay tayo ng aliw sa ating mga kababayan, di ba? Yeah, exactly. Sabi naman nila. Hanggang sa dumating na ang araw ng aming Battle of the Band, Mama Mia. Na-late pa talaga ako ng konti dahil may tinapos pa ako sa ospital. Naka-skinny jeans ako at naka-boots nung time na yon na hanggang below the knee with heels, Mama Mia. Naka-tube blouse din ako na talagang pinatungan ko lang ng winter jacket. Mama Mia, nag-light makeup din ako nung mga panahon na yon at nilugay ko lang ang medyo kulot kong buhok. Binigay ni Brian ng ticket sa akin kasi hindi ako makakapasok kung walang ticket. Na-late ako, Mama Mia, kaya medyo na-short talaga ako sa pag-estimate noon sa time kasi akala ko ay malapit lang. Tapos na palang mag-perform yung ibang mga band at kami na ang huling magpe-perform nung dumating ako. Pagdating ko nga ay nagsiset up na sina Brian ng mga instrument. From entrance door ay agad na nakuha ng stage ang pansin ko. Unang sumalubong sa akin ang asawa ni Brian. Dinala niya ako kung saan nakapwesto ang mesa namin. Nandun din yung ibang mga kabarkada ko na batch ko nung college. Nag-usap kami ng konti hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, na nagsasalita na pala si Brian sa stage. Magandang gabi sa inyong lahat. We are from Cebu. Tatawagin ko na ang nag-iisang prinsesa ng aming banda na talaga namang napaka-late comer. Sabi niya habang tumatawa. Oy, baka nakakalimutan mo, Inday. Wala ka na sa Pilipinas, ha? Alam nyo, kasamahan namin siya from 1998 to 1999. And for 20 years, tsaka pa kami nagkita ulit. Ladies and gentlemen, let us all welcome, walang ibang maganda sa grupo namin, Miss Yani. Binibiro pa niya ako noon, Mama Mia, bago ako umakyat ng stage. Paghawak ko ng microphone ay talagang sinabayan ko ang pagbibiro niya. Hanggang sa nag-umpisa na kami at nag-intro na agad kami sa duet naming kanta. Ang Nothing's Gonna Stop Us Now by Starship. Ewan ko kung familiar kayo sa kantang yon, pero siguro sa mga Gen Z dyan, baka hindi na kayo familiar, paki-search na lang sa YouTube. Noong nag-umpisa na ang pagtugtog ay nagsigawan ng mga audience. Nakakamiss din ang ganitong klaseng pakiramdam na tutugtog ka sa harap ng maraming audience at nasa stage ka pa talaga. Ang ganda din naman ng setup ng stage pati na rin ang setup ng mga instruments, Mama Mia. Siyempre, talagang ninamnam ko ang moment na yon na para bang bumalik ako sa nakaraan. Sumasayaw-sayaw na rin ako sa stage, naglalakad-lakad from end to end na para ba talagang nagko-concert. Mama Mia, kapag merong sisigaw ay mag-a-adlib din agad kami na parang concert talaga ang ginagawa namin. Sumisigaw na ang lahat. Ang galing din ng blending naming dalawa ni Brian as magka-duet dahil talagang pre-practice namin yon. Nagsa-second voice pa ako nung mga panahon na ito. Nung papunta na ako sa right side, sa may end ng stage, Mama Mia, at dun ako tumayo, kung saan ay may ilaw, Mama Mia, biglang may sumigaw ng pangalan ko. Yan, here!
Nagwe-wave pa ng kamay. Siyempre, medyo madilim dun sa dulo, Mama Mia. Pero nakilala ko na isa yun sa mga dati kong classmate nung high school. Nandun din pala siya. Akala ko, hiwala siya dito sa Amerika. Pagkatapos ng aming first song ay tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Hanggang sa natapos ang second song namin ay ganun pa rin. Thank you. Wow, amazing. Hindi ka pa rin talaga nagbabago yan, sabi ni Brian na naka-microphone. Salamat, Bri. Good start. Next song, ladies and gentlemen, please help me welcome our one and only Miss Yani. Kumanta ako ng How Could You Say You Love Me by Sarah G. Mama Mia, inisip ko noon na yung pinakadulong mesa na tumawag sa akin kanina at sumisigaw ng pangalan ko ang pupuntahan ko. Kasi pakiramdam ko maraming nakakakilala sa akin dun eh. Kumanta ako ng punong-puno sa dibdib ko, Mama Mia. As in sobra-sobra. Habang kumakanta ko nung mga panahon na yon, ay bumaba na ako sa stage. Papunta sa may mesa, dun sa pinakadulo kung saan madilim na bahagi at may tumawag ng pangalan ko kanina. Paglapit ko, Mama Mia, ay nagulat ako. Isang lalaking akala ko kailanman ay hindi ko na makikita ulit ang nasilayan ko. Walang iba kundi si Jed. Nagulat din siya nung papunta na ako sa table nila. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko, Mama Mia. Habang kinakanta ko yung awitin ni Sarah Geronimo, pakiramdam ko ay para sa kanya yon. Bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ko. Tumitingin ako sa kanya na para bang siya ang kinakausap ko habang kumakanta. Hanggang sa hindi ko na po namamalayan na bumabasag-basag na ang boses ko. Kasi pinipigilan ko na po ang tuluyang maiyak nung mga panahon na yon. Ewan ko ba kung bakit pero bigla na lang nag-flashback sa isipan ko ang mga nangyari sa aming dalawa ni Jed nung mga bata pa kami. Hanggang sa para pigilan ang tuluyang pagbasag ng boses ko ay naglakad na ako pabalik sa stage. Mama Mia, tumayo si Jed at lumapit din sa may stage na titig sa akin. Para maiwasan ang pagkakita ng audience sa luhang pumapatak sa mata ko ay tumalikod ako para pahirin yon. Pumalakpak ang mga tao at tumayo. After kong kumanta ay nag-thank you ako. Nilagay ko ang mic sa stand at bumaba na ako sa stage. Kinuha ko ang jacket ko at lumabas ako sa bar. Grabe, halos hindi ko na makita ang daang tinatahak ko noon, Mama Mia, dahil sa sobrang kapal ng luha sa aking mga mata. Nung mga panahon na yon ay nalilito talaga ako kung saan ako pupunta. Hanggang sa nakita ko na ang sasakyan ko. Pinaandar ko yon at dali-dali akong lumayo sa lugar na yon. Nakita ko si Jed na lumalabas din sa bar. Mama Mia, hanggang sa napunta ako dun sa park na meron pong paliko na part doon. Doon ko tinigil ang sasakyan ko, Mama Mia. Kasi parang wala na akong nakikita sa daan at baka makadisgrasya ako. Kinakalma ko pilit ang sarili ko nung mga panahon na yon, pero hindi ko magawa. Kaya iniyak ko na lang para mailabas ko ang sakit. Dahil para akong hindi makahinga sa loob ng sasakyan ay lumabas ako, Mama Mia, at sumisigaw na ako noon para mailabas ko ang bigat ng dibdib ko. Napakasakit. Akala ko ay nakapag-move on na ako sa traumang dinulot sa akin ni Jed. Yun pala, Mama Mia, ay nag-aantay lang ito ng isang triggering factor para muling lumabas at ang triggering factor na yon ay walang iba kundi ang mismong taong nanakit sa akin. As in, sobrang sakit, Mama Mia. 21 or 22 long years ago, tsaka ko pa siya nakita. Bumalik ang tampo ko sa kanya at ang galit ko. Mama Mia, lalo pang parang grumabi ang galit ko nung muli ko siyang nakita. Hindi pa ako readyng makipagkita sa kanya.
Ang sarap niyang sampalin. Ang sarap niyang saktan para maramdaman man lang niya kahit konti ang sakit na pinadanas niya sa akin. Umiyak ako sa may gilid ng kalsada. Napangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik doon. After 1 hour ng pag-iyak, nung medyo kumakalma na ang pakiramdam ko, Mama Mia, ay pinaandar ko na ulit ang sasakyan. Pumunta ako sa trabaho ko kahit na nag-out na ako nung mga panahon na yon. Nung lumipas na ang mga araw ay trabaho at eskwela lang ang ginagawa ko. Hindi ko na namalayan na 1 week na pala ang lumipas. Biglang may nag-ring na cellphone. Bago ako lumabas sa ospital, Mama Mia. Akala ko ay hindi akin yon dahil ang akala ko ay na-mute ko ang cellphone ko. Pero nung hindi pa rin ako tantanan ng ring na yon ay napagtanto kong akin pala. Nakita kong si Brian ang tumatawag. Hey, how are you? Bakit bigla ka nalang nawala? Tapos 1 linggo ka pang hindi nagpakita sa amin. Sorry Bri ha, bigla kasing sumakit yung ulo ko nun na para bang mabibiyak. Kaya umuwi na lang ako at hindi na nagpaalam. Sabi ko at nagsinungaling ako sa alibay ko na yun. No worries yan, importante safe ka. Alam mo bang nag-alala kami sa iyo? Bigla ka na lang kasing umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Anyhow, are you free this weekend? Tugtog naman ulit tayo. Hinahanap ka na kasi nila And before I forgot, congratulations to us kasi nanalo tayo. Hindi lang basta nanalo, champion pa talaga. Alam mo, na-touch lahat ng last song mo Sabi nila, talagang tagos hanggang buto, hanggang puso yung pagkanta mo. Sayang at bigla kang umalis. Ang dami-dami pa sanang magre-request ng kanta sa'yo. Alam mo, may plano ang grupo na punta tayo sa bahay. Pagmimitingan natin yung magiging reunion natin. Tapos kung anong gagawin natin dun sa pocket money o prize money na napanalunan natin. Talaga? Tumawa ako ng hilaw. Sorry Bri ha, medyo busy pa kasi ako ngayon Huwag kang mag-alala, sasabihan kita kapag may libreng oras ako. And speaking about prizes, sige kung anong mapagdesisyon na ng grupo, dun ako. Okay, bye for now. Mama Mia, hanggang sa lagi nang tumatawag at natitext sa akin si Brian pero lagi po akong humihindi at nag-aalibay na busy ako sa trabaho at sa eskwela. Hindi ko na namalayan na 2 months na pala ang lumipas. Kapag may free time ako, Mama Mia, ang ginagawa ko na lang ay video call ko sa pamilya ko na nasa Canada, sina mama at mga kapatid ko at ang mga anak ko sa Pilipinas. Hanggang sa isang unknown number ang tumawag sa akin. Hindi ko yun sinasagot dahil hindi naman po ako sumasagot ng mga numbers nang hindi ko kakilala. Hanggang sa nakapitong missed calls na ito. Hanggang sa nakareceive ako ng message mula sa number na yon. Langga. Nanginig at nanlamig ako at nagulat ako sa nabasa ko. Mama Mia, ang tagal-tagal ko po talagang tinitigan ang text na yon. Langga. Walang ibang taong tumatawag sa akin noon kundi siya lang. Sa galit ko ay blinak ko ang number na yon. Month of December 2019, Mama Mia, ay lagi pong nag-aaya sa akin sina Brian. Sabi nila sumali raw ako sa kanilang tugtog. Ano raw ba problema ko kung bakit ayaw ko na raw sumali sa kanila? Marami raw naghahanap sa akin. Hanggang sa na-corner na nila ako at hindi na ako nakahindi dahil talagang sinundo pa nila akong mag-asawa sa apartment ko. Wala akong choice kundi ang sumama sa kanila. Pagdating namin doon ay parang hindi ako makahinga, Mama Mia. Ayoko kasi talagang makita si Jed. Pakiramdam ko ay tumatambay siya dun sa bar na yon. Para naman akong nabunutan ng tinik at nakahinga ng malalim nung napagtanto kong wala pala siya. Pinaakyat na nila ako ng stage at pumalakpak na ang lahat. Merong sumisigaw sa isang mesa ng idol. Magandang gabi. Thank you, Bri, for inviting me here. This song is dedicated to our
To my soft-fallen 44 husband, kung nasan ka man ngayon, babe, always remember that I will always love you. Dalawang kantang kinanta ko na talagang dinededicate ko lagi sa aking asawa. How do you heal a broken heart at bakit pa ba? During sa pagkanta ko, Mama Mia, ay naging emotional na naman ako. Ewan ko ba, siguro pakiramdam nyo ay OA na OA ako, Mama Mia, pero talagang emotional ako, lalo na pagdating sa pamilya at sa asawa ko. Mama Mia, ang dami-dami ko pong pagsisisi sa sarili ko. Ang dami-dami kong regrets. Dahil sa past ko kay Jed ay naging bato ang puso ko. Na siyang naging dahilan kung bakit mas inuuna ko lagi ang pride ko. Hindi ko alam kung paano ang talagang open communication na siyang mas lalong nagpatindi noon sa pagsubok naming dalawa ng asawa kong si Ben. Mama Mia, iniisip ko kasi noon kung hindi ko lalabanan ng sitwasyon para sa pamilya ko, ay wala ring mangyayari. Pero ang ginawa ko ay hindi nga ako lumaban sa relasyon naming dalawa ni Ben. Nagiwalay kaming dalawa. Nasayang ang 5 taon na magkahiwalay kami. Kung kailan maayos na kami, tsaka naman siya kinuha sa akin. Dahil sa realizations na yon ay mas lalong umagos ang mga luha sa mga mata ko. After kong mag-perform ay napatayo ang audience at pumalakpak. Bumaba ako, Mama Mia, at nag-inuman kami ng asawa ni Brian. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin yung sinasabi ko sa inyong high school classmate ko noon na si Edsel. In-invite niya ako sa mesa nila at nag-excuse muna ako sa wife ni Brian. Paglapit ko sa mesa ay halos mga batchmates pala namin nung high school lang nandoon. Masaya kaming nag-uusap, nagkukwentuhan at nagkakamustahan. Masaya ako dahil wala si Jed. Alam mo yan, talagang nakakabilib pa rin yung talent mo. Kahit na ang tagal na nating di nagkita, napakagaling mo pa rin talaga. Nag-a-attend ka ba ng mga reunion natin sa Pilipinas? Hindi, Sel eh. Widowed ka na pala. Ilan na anak mo? Tanong naman ng isa pa naming batchmate. Actually, 3, pero namatay yung first child ko. Sabi ko habang napangiti. Wow, 3? Hindi halata ha. Ang sexy at ang ganda mo pa rin. Parang dalaga ka pa. Nakita na kayong dalawa ni Jed? Salamat. Si Jed? Andito pala siya? Pagkukunwari ko noon na hindi ko siya nakita. Andito, akala ko nga nakita mo siya nung nakaraang Battle of the Band eh. Ay, hindi ko siya nakita. Kumusta na siya? May asawa na ba siya? Oo, pero hindi sila kasal nung babae. Kasi ang asawa nung babae, malakas ang kapit sa federal state. I mean, sa president. Kaya hindi sila makapag-asawa eh. Pero matagal na silang nagsasama. Meron na nga silang 2 anak. Hindi ko alam kung bakit nasaktan ako sa impormasyon na yon, Mama Mia. Ganun ba? Mabuti. Sabi ko na pilit pinapasaya ang boses at itsura ko. As usual, umuwi ako ng maaga sa apartment kasi may klase ako early morning. Pero Mama Mia, dumating talaga ang time na magkikita pala kaming 2 ni Jed. Napaka mapaglaro din naman talaga ng tadhana. Dati, hanap ako ng hanap sa kanya pero hindi binibigay sa akin ang pagkakataon na magkita kaming 2. Pero ngayon, kung kailan naman iwas ako na iwas sa kanya, ay tsaka naman kami pinaglalapit ng tadhana. January of 2020, nag-declare ang United States ng Amerika ng state of emergency for COVID. Nag-start na noon ang lockdown, especially sa amin na mga taga-hospital dahil prone po kami sa virus. Yung hospital namin ay nagbaba ng memo at nag-declare na ng lockdown sa mga employees. In short, bawal po kaming lumabas. Since online na ang klase namin noon ay naging okay lang din naman sa akin, Mama Mia. Ang ospital namin ay parang nagkaroon na rin ng service apartment para sa aming mga empleyado. Actually, Mama Mia, may bayad po kahit ang pananatili namin sa ospital. Unexpected, Mama Mia, na dun sa loob ng ospital, sa cafeteria, ay dun pa talaga kami nagkitang 2 ni Jed.
And I found out na same hospital pala kami ng pinagtatrabahuan. Napakaliit naman pala talaga ng mundo. One morning around 9 a.m., early akong nag-lunch noon dahil may reporting ako online around 12 noon. Busy ako noon sa pagpe-prepare ng reporting ko sa laptop ko when one guy was asking me kung pwede raw ba siyang makishare ng mesa. Tumango ako without even looking at him. Pero mama mia, na-notice ko na parang tingin ng tingin sa akin ng lalaking yon. Napapansin ko talaga at nakikita ako sa peripheral view ko na parang may tumitingin sa akin at uneasy na uneasy ang pakiramdam ko. Naiirita ako dahil naiestorbo ang concentration ko sa report ko that time. Hey sir, will you please stop? Pag-angat ko ng ulo ko ay napatigil ako sa pagsasalita. Nagulat ako at hindi agad ako nakabawi sa naging reaksyon ko. Hi ga. Bumalik ako sa pagkakayo ko, kunwaring wala akong narinig. Dahil may ginagawa din naman ako sa laptop ko. Mama mia, hindi ako nakasagot. Nagulat ako. Nag-iisip ako kung bakit siya nandun ay naka-lockdown ang hospital. Pareho ba kami ng pinagtatrabahuan? Hindi ko na kinain yung lunch ko sana at niligpit ko na dahil aalis na sana ako pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Ga, can we talk please? Hinignan ko lang siya. Sa isip ko siguro right time na rin para itanong ko lahat ng tanong na meron ako para sa kanya, mama mia. Follow me, sabi ko. Dinala ko siya sa rooftop kung saan may munting garden doon. Doon ay walang ibang tao. Pagdating namin sa taas, pagharap ko sa kanya, mama mia, ay sinampal ko siya ng pagkalakas-lakas. Umiyak si Jed. Ga, sorry talaga. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Umiyak siya na umupo sa may bench. Nung pinakita mo sa akin ang PT, mixed emotions ang naramdaman ko. Oo, aaminin ko, naging masaya ako dahil nagbunga ang pagmamahala natin. But I was devastated sa ginawa ni ate. Kinuha nila ako noon ng boarding house at pinalipat nila ako sa Maynila. Kasi dati pa siyang nag-warning sa akin. If mabubuntis ka raw, wala na ako ma-expect na tulong mula sa kanya. Alam ng ate na nung mga panahon na yun ay nagli-live-in na tayong dalawa. Against siya sa desisyon ko noon na magsama tayo sa iisang bubong. And that time, nag-umpisa na rin na magkakasakit ang papa. Labas-masok sila sa ospital, tapos si ate lahat ng gumagastos doon, pati na rin sa pagpapaaral sa akin. Umalis ka nung time na yon, hindi ako nakatulog. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot hanggang sa hindi na kita makontak. Bakit, Jed? Hindi mo ba alam kung saan ang bahay namin? Tapos ang tagal ng panahon, hindi ka nagparamdam. Hindi ka ba sumulat? Oo, sumulat ako, pero return to sender lahat ng sulat ko para sa'yo. Kahit anong dial ko sa number mo, hindi talaga kita makontak. And nagalit na rin ako kay ate nung mga panahon na yon. Nagalit din siya sa akin dahil mali raw ang mga desisyon ko sa buhay ko. Hindi raw ako sumunod at tumupad sa usapan namin. Kaya niya ako pinadala ng Maynila. Sorry ga. Pinakilala ni ate sa akin si Lani para makatulong sa akin pagpunta ko dito sa US. Sorry talaga. Sorry dahil natakot ako, naduwag ako. Kaya tinigilan ko ang pag-reach out sa iyo nung time na yon. Duwag ka nga talaga. Wala kang paninindigan? Bakit natatakot ka? Aglaki-laki mong lalaki, natatakot ka? Tapos, hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Tapos, pinagpalit mo ako sa pangarap mo na makapunta dito sa US? Tahimik noon si Jed na umiiyak. Huminga ako ng malalim. Nag-inhale, exhale ako, mama mia, para mawala ang sikip ng dibdib na nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Wala na tayong magagawa dyan, Jet. Past is past at nangyari na ang mga nangyari. May pamilya ka na at meron na rin akong pamilya. Alam mo,
Ang ikinasasakit lang talaga ng loob ko, ngayong nawala ang anak natin dahil sa sobrang stress na naramdaman ko noon. Kasi mag-isa kong hinarap ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Kahit pamilya ko, hindi alam ang nangyari sa akin. Hindi ko pinaalam dahil may mga problema din kami nung mga panahon na yon. Ikaw sana ang inaasahan kong masasandalan ko nung mga panahon na yon, pero hindi ko na tapos ang sasabihin ko, Mama Mia, dahil hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha sa aking mata. Okay lang, tanggap ko na. Mas mabigat para sa iyo ang pangarap mo kaysa sa amin ng anak mo. Well, ganyan talaga ang buhay. Patawarin mo ko, Ga, sabi niya. Huminga ulit ako ng malalim. I know na masaya ka na sa sitwasyon mo, 'di ba? So okay lang. At least alam ko na ngayon ang rason kung bakit ka nang iwan. Mama Mia, para akong mababaliw nung mga panahon na yon. Nung mga panahong iniwanan niya ako, kaya sinabi ko yun sa kanya. Alam mo bang halos mabaliw-baliw ako? Kasi bigla ka na lang nawala. Even an ounce of explanation wala akong natanggap mula sa'yo. Pero, mahirap talaga eh. Mahirap maghanap ng explanation mula sa taong hindi naman willing na magsalita at hindi willing makipagkita at makipag-usap sa'yo. Tsaka ka pa nag-explain? After 22 years, Jed. Tumawa ako ng hilaw. Well, we can still be friends if you want for old time's sakes. Pero wag mo na akong tawagin na Ga. Hindi bagay sa akin. Nakaka-cringe pakinggan. Anyways, I have to go. And by the way, pinatawad na kita, Jed. Pinatawad na kita at kinalamutan ko na ang lahat. Umalis ako, Mama Mia. Pumasok na ako sa room. Ewan ko, pero after nung mag-usap kami ay parang gumaan ang pakiramdam ko. Mama Mia, hinahanap ko yung sakit at pagmamahal na para sa kanya. Pero wala, blanco ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Hindi ko ma-explain, maybe dahil yun ang right time na binigay sa amin ng Diyos. Maybe matagal na rin akong nakakulong sa sakit at pait na naramdaman ko sa nangyari sa aming dalawa ni Jed dati at tuluyan na nga akong pinalaya ngayon ng Panginoon. In that moment, Mama Mia, na-realize kong hindi pala totoong first love never dies. Kasi parang wala na talaga akong naramdaman kay Jed. Siguro nung umiyak ako nung una kaming magkita ay dahil lang sa sobrang gulat at sa pagragasa ng mga masasakit na nangyari sa akin. Lumipas ang maraming araw at lagi na kaming nagkikita sa ospital ni Jed. Lagi pa nga kaming magkakasama minsan na kumakain sa cafeteria. Siguro bumabalik yung feelings niya sa akin. Kasi Mama Mia, may mga pagkakataon na niyayakap niya ako kapag hinahatid na niya ako sa room. Hinahayaan ko na lang siya. Magkaharap lang po ang room ko sa room niya. And honestly, Mama Mia, wala na talaga akong naramdaman kay Jed mula nung nagkausap kaming dalawa. As in, purely friendship na lang talaga. Ewan ko, pero posible pala talagang totally mawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahaba-haba ang pagsasama namin sa ospital. Bumalik ang closeness namin dati. Magkasabay na kaming kumakain. Bago siya pumunta ng cafeteria ay pupuntahan muna niya ako sa kwarto dahil kakain na raw kami. Minsan, Mama Mia, doon siya nagsa-standby kung saan ang medical records office kung saan ako nagjo-duty. If wala siyang kliyente sa kanyang physiotherapy, ay talagang pinupuntahan niya ako. Kapag naman namimiss ko ang mga anak ko at sinasabi ko sa kanya ay niyayakap niya ako. Nagigitara din siya na para bang hinaharanan niya ako. Kinikilig-kilig tuloy ako ng konti. Hanggang sa nung tumagal-tagal na ang lockdown, Mama Mia, ay parang naramdaman ko na unti-unting bumabalik ang feelings namin ni Jed sa isa't isa. Para kaming bumalik nung mga bata pa kami nung nagkakadevelopan ng nararamdaman namin. Month of November 2020. Hindi na masyadong mahigpit ang ospital at pwede na kaming makauwi sa aming mga bahay. But Jed preferred to stay dun sa ospital, Mama Mia.
And siguro sinadya din talaga ng panahon na yon para makita ko ang asawa niya. I mean ang live-in partner niya. Mumunta sa ospital ang kanyang live-in partner, bit-bit ang dalawa nilang anak. Mama Mia, dumaan lang ako sa may lobby area kasi may ihahatid akong record sa information counter. Nakita ako si Jed open arms na open arms while waiting dahil tumatakbo ang kanyang dalawang anak papunta sa kanya. Masayang masaya siya habang yung kanyang asawa ay papunta sa kanya at nag-kiss silang dalawa sa lips. Nagulat ako at hindi ako handa sa tanawing yon. Dali-dali kong binawi ang tingin ko sa kanila pero nakita na pala ako ni Jed nung mga panahon na yon. Naglakad ako ng dali-dali palayo sa kanila papunta sa information counter. Biglang hinawakan ni Jed ang kamay ko. "Uy!" sabi ko at ngumiti ako ng hilaw nung mga panahon na yon. "Ga?" Naiiyak niyang sabi, Mama Mia. Ngumiti lang ako at tinapik-tapik ko ang balikat niya at umalis na ako. Hindi na ako bumalik pa sa opisina at dumiretso na ako sa room ko. Pag-open ko sa door, Mama Mia, pagpasok ko sa room ay hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ko. Masakit talaga. Sana hindi na lang ako nakipag-close kay Jed. Sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Naisip ko, Mama Mia, hindi ako tutulad dun sa babaeng sumira sa relasyon naming dalawa ni Ben noon. Hindi ako tutulad sa kanya na ipinagsisiksikan ng sarili kahit na makasira ng ibang pamilya. Mama Mia, kahit hindi kasal, si Jed at ang kanyang kinakasama ay may mga anak pa rin sila. May pamilya pa rin akong masisira. Kaya ayon, nagplano po akong mag-apply pa New York since tapos na rin naman ako noon sa aking pag-aaral at nakapasa na rin naman ako ng license for psychologist. Mama Mia, hindi ito ang pangarap ko. Ang pangarap ko, kung magkaroon man ako ng pamilya, yung walang sabit. Tatanggapin ako at ang mga anak ko. If ever man na hindi ako makaka-move on kay Jed, alam kong wala pa ring magiging asenso ang buhay ko kung siya ang pipiliin ko. Naisip ko, Mama Mia, na kaya nga niyang ipagpalit ako noon sa kanyang pangarap at nakaya rin niya na maging close sa akin kahit may mag-iina siyang masasaktan. Ano bang kasiguraduhan ko na hindi niya yun ulit gagawin sa akin? Kaya nag-apply ako. Kinagabihan ay nagpasa agad ako ng online application. The following days, as usual, wala pong nagbabago sa treatment ko kay Jed. Umiiwas ako sa kanya. If ever man na nagdo-doorbell siya sa kwarto ko, ay pinasasabi ko sa roommate ko na umalis ako. Hanggang sa minsan ko na lang nakikita si Jed, Mama Mia. Maybe umuuwi na rin siya sa bahay nila. December of 2020, hindi ko talaga makalimutan na pinatawag ako ng direktor ng ospital. Dahil may email raw mula sa isang private company sa New York. "Come in, hey Yani, join us." May meeting pala sila noon, pinaupo ako ng director dun kasali sa kanila sa conference table. Pagtingin ko, Mama Mia, ay nandun din pala si Jed. Titig na titig siya sa akin pero ako ay tumango lamang sa kanya. Pagkatapos ng kanilang mga discussion tungkol sa memo ng hospital ay hinarap na ako ng direktor. "Kumusta ka na?" tanong niya sa akin. Siyempre in English yun, Mama Mia. "I'm good, sir." "Alright. I received an email from the director of Manhattan Forensic Psychiatric Evaluation Court." "Wow! Congratulations, Miss Yani." "Thank you, sir. You deserve this one and good luck, dear." All set na, Mama Mia. Inisip ko noon na siguro eto nga talaga ang solusyon ng Diyos para tuluyan na akong makalayo kay Jed. Siguro pinagtagpo lamang kami ulit para magkaroon ng eksplenasyon ang mga nangyari sa nakaraan. Tumayo agad yung director, Mama Mia, at naglakad na papunta sa kanyang office.
Tumayo na rin ako at kunwari meron akong chinachat para hindi kami magkaroon ng pagkakataon na mag-usap ni Jed. Pero bigla niya akong hinila, Mama Mia, papunta sa isang bakanting room. Bakit hindi ka nagsabi sa akin, Ga? Sabi niya sa akin na umiiyak na. Please, wag kang umalis. Huwag mo akong iiwan. Kaya kong iwanan si Lani para magpakasal tayo dito, please. Pagkatapos noon ay bigla niya akong siniil ng halik. Umiyak din ako sa ginawa niya, Mama Mia. Sayang lang, Jed. Nasaan ka nung mga panahon na kailangan kita? Hindi ba pinagpalit mo ako sa pangarap mo? Masakit na hindi mo ako pinaglaban. Masakit dahil kinailangan ka namin noon ng anak mo pero kahit awa, hindi mo binigay sa amin. Pero alam mo, masakit din para sa akin na makita ko yung mga anak mo. Buhay at masaya at meron silang natatawag na papa. Nasasaktan ako, Jed. Hindi ko kaya at alam kong hindi kita deserve sa buhay na ito. Ano kaya ang nangyari ano kaya ang nangyari kung pinaglaban mo ako dati? Siguro buhay pa ang anak natin. Labag sa loob ko na maging dahilan ako, Jed, na masira ang pamilya ninyo. Choice mo yan eh. Mas pinili mong makisama kay Lani for 22 years kaysa sa akin noon na alam mong buntis ako. Maybe hindi talaga tayo ang para sa isa't isa, Jed. Pagkatapos noon ay niyakap ako ni Jed. Ilang sandali pa ay lumuhod siya, Mama Mia. Niyakap niya ako sa aking mga paa na para bang nagmamakaawa siyang umiiyak. Pinatayo ko siya. Jed, listen. Hindi tayo para sa isa't isa. Please, no. Please. Jed, palayain na natin ang ating mga sarili. Ilibing na natin sa limot kung ano man ang namagitan sa ating dalawa. Hahanapin ko na ang future ko, Jed. Balikan mo na ang pamilya mo. May binigay ako sa kanyang picture, Mama Mia. Picture ng anak namin na nasa loob ng bote. If makauwi ka ng Pinas, nasa likod ng picture na yan yung address ng school. If wala na yung in charge sa museum nila, hanapin mo yung anatomy laboratory. Tignan mo yung mga stante doon. May isang stante na glass. At kapag nakita mo itong picture na to doon, yun ang anak natin. Pagkakita ni Jed sa picture, Mama Mia, ay umiyak siya at niyakap niya yun. Paulit-ulit siyang nagsusorry noon, Mama Mia. Para pong nababasag ang puso ko habang nakikinig ako kay Jed na para bang kinakausap ang buhay naming anak. Lumakad ako papalayo sa kanya para hindi na niya makita ang pagtangis ko. Agad akong nag-empake, Mama Mia, nung makauwi na ako ng apartment. Nag-chat ako kay Brian at nag-inform ako na mag-move out na ako from California kasi may natanggap na akong trabaho from New York. Kinabukasan ay pumunta kami sa bahay ni na Brian para magkaroon ng despedida ko. May kantahan din, Mama Mia. At nandun din si Jed. Pero hindi na po ako nagpadala. Habang nagpapaalam sila, bawat isa sa akin ay hindi ko po napigilan talagang mapaluha. Pero, Mama Mia, sabi ko ito siguro talaga ang journey na para sa akin. Ito talaga siguro ang journey na nilaan ng kapalaran sa akin. Kaya tatanggapin ko. Hanggang sa pumunta na nga ako ng airport at nakapasok na ng plane. January 10 of 2021, flight ko pa New York. After 5 hours ng biyahe ko, pagbaba ko ng plane, Mama Mia, right that moment, I felt na para bang may nag-iba. Para bang may naramdaman akong peace. Hindi ko alam kung dahil yon nagkaroon na rin sa wakas ng closure ang namagitan sa amin noon ni Jed o dahil siguro talaga ay masaya na rin ako sa panibagong lugar na ito. Sabi pa nga ng isa kong kasamahan dati sa office na isa ring Pinay, acceptance is the key daw para makuha ko ang kapayapaang aking inaasam. Dapat i-let go ko na raw ang past ko, Mama Mia. At nung ginawa ko yun, pakiramdam ko ay para po akong na-reborn.
New life, new me. Ang sarap-sarap ng dampi ng hangin sa pisngi ko. Hindi ako makakalimot, January 15 of 2021. First day ko po sa trabaho as forensic psychologist. Lifted na sa Amerika ang lockdown nung mga panahon na yon pero may COVID pa rin. I love New York. Iba talaga ang atmosphere dito. Enjoy na enjoy ako sa every moment na nasispend ko doon. Basta, para sa akin, the best ang New York, Mamma Mia. Pero syempre, the best pa rin ang Pilipinas. Wala akong problema sa mga kasamahan ko dahil ka-vibes ko silang lahat. Meron akong 3 kasamahan na mga Pinoy din katulad ko. One day, meron po kaming high-profile case sa office. Girl, Mamma Mia, na menor de edad. And according sa statement is, innocent daw siya sa pagpatay sa kanyang mama. Nagkandak ako ng initial investigation at hindi ko na namalayan, Mamma Mia, na meron pala siyang itinagong jungle knife. Sinaksak niya po ang kasamahan ko, which is yung malapit sa kanya. Buti na lang at medyo distansya ako sa kanya kaya hindi ako ang napagdiskitahan niya. Dahil meron rin naman akong background sa medical, Mamma Mia, ay na-revive ko ang kasamahan ko habang inaantay namin ang 911 ambulance. Nadala namin siya sa Mount Sinai Hospital, kung saan yun ang pinakamalapit sa aming office. Ako ay nataranta na noon. Mamma Mia, buti na lang at tinasikaso agad ng mga nurses and mga doctors yung aming pasyente. Suking-suki talaga kami sa ospital na ito, Mamma Mia. Kasi marami na kaming dinadala doon na mga pasyente. Tapos, biglang nag-drop, Mamma Mia, ang oxygen ng kasamahan ko. Sinakyan pa siya ng isang doktor sa bed at sini-PR siya. Ako naman noon ay nataranta at natakot na talaga. Doc, make it fast. Faster, please. Hey, faster! Siguro, Mamma Mia, ay nagalit at nairita na rin yung doktor dahil inaapura ko siya. At napabisaya pa talaga ako nung mga panahon na yon. Pati rin siya ay napabisaya na. Shut up! Tumahimik ka nga! Nagkagulatan kaming dalawa. Unexpected, Mamma Mia, ay pareho pala kami ng native tongue. Hindi kami magkakilala at hindi ko siya nakikilala dahil nakamask siya nung mga panahon na yon. Ako rin naman ay nakamask din, Mamma Mia, dahil may COVID pa rin naman. Sinusubukan pa rin niyang i-revive ang kasamahan ko hanggang sa awa naman ng Diyos ay naging stable na ang pasyente at agad niya itong pinadala sa operating room. Hinarap niya ako, Mamma Mia. Naggalit na galit. Diretso niyang tinanggal ang pagkakasabit ng mask ko. Pero nung nakita niya ako ay nanlaki ang kanyang mga mata. Galit din ako sa kanya kaya tinanggal ko rin ang mask niya. Yani? How are you? Sabi niya at niyakap ko siya kaagad. Kilala ko ang taong ito, Mamma Mia. It was 28 years ago. Remember, yung sabi ko sa inyo na naging boyfriend ko nung pag-transfer ko ng high school sa Mindanao? Dun sa part 1, yung sabi ko sa inyong sikat na battalion commander nung high school ako, na anak ng isang may malaking tindahan sa lungsod namin? Yung sabi ko na ang kaniyang mga magulang ay may lahing Inchik? Yung sabi ko na hiniwalayan ko dahil nasakal ako sa pagiging seloso niya nung lagi nang nagpapadala noon si Jed ng love notes doon sa mini radio station ng school? Siya yun, Mamma Mia. Kumusta ka na yan? Andito ka rin pala sa New York? Malamang, alangan namang multo ko ito, di ba? Baliw ka pa rin. Pwede bang magkape tayo? Inakbayan niya ako at naglakad kami papuntang kantin ng ospital, Mamma Mia. Doon ay nagkakwentuhan kaming dalawa. Wala pa ring nagbago. Shinare ko sa kanya ang lahat ng mga pinagdaanan ko kay Jed. Hanggang sa mga bata, pati na rin sa asawa kong namatay. Alam mo,
Kasalanan mo yan kasi iniwanan mo ako dati. O, tignan mo, saan kayo dinala ni Jed ngayon? Ewan ko nga kung bakit mo ako hiniwalayan para dun sa mokong na yun, mas gwapo naman ako dun. Ikaw talaga, hindi pa rin nawawala yung pagka-presko mo ha. Pero by the way, I'm happy dahil nagkita tayong dalawa. Alam mo, nakakawala ng stress na may nakilala akong kababata ko pala dito. Mama Mia, nagulat ako dahil ang sabi niya pala, nung naghiwalay kami nung high school ay medyo nasaktan daw talaga siya. Kaya nagpakalayo-layo siya nung college para hindi na niya ako makita. Pagkatapos, nagdesisyon din daw siya na dito na sa lugar ng Amerika magtrabaho. Kumusta ka na? Ayos lang. Pwede bang hingin ko ang number mo? Sige na. Bakit ko naman ibibigay ang number ko sa'yo? Para maging textmate tayo? Alam mo, ibigay mo na yung number mo sa akin. Okay, sige. Ang ibibigay kong number sa'yo ay ang phone number ng office at ang number ko. Ayos yun, sige. Magda-drop by ako sa office nyo kapag hindi ka busy ha. Kita mo, ang lapit-lapit lang ng office ninyo dito. Sige, ikaw bahala. Babalik na ako ng opisina dahil may trabaho pa ako. As usual ay naging busy ulit kami. Nakakapagod ang trabaho pero nakaka-enjoy naman, Mama Mia. Kasi talagang pangarap ko noon na ma-involved sa mga criminal profiling. Also involved din kami sa providing research-based evidence and develop policy and working practices. Ang dami-dami naming ginagawa, Mama Mia, kaya minsan ay sumasakit talaga ang ulo ko. At dahil sobrang busy namin ay kung minsan hindi na namin namamalayan ang paglipas ng araw. Hanggang sa umabot na nga ng almost 1 month since nung huli naming pagkikita ni Randall. One day ay pumunta ako sa New York Police Department o NYPD dahil may sinubmit akong report tungkol sa isang psychological test sa suspect na babae dun sa pagpatay sa kanyang sariling ina. And because break time or tea time noon, ay in-invite ako ng mga detective doon na mag-coffee. Habang naglalakad kami papunta sa coffee shop, Mama Mia, ay meron pong nakapark na isang BMW sports car. Walang ibang tao iyon, kundi ang driver na wala naman talagang iba kundi si Randall. Para po siyang may ine-explain sa babae na nasa loob din ng kanyang sasakyan. Since open po yung bubong dahil sports car yun, Mama Mia, ay nakita ko talaga sila. Tumigil ako at tinignan ko si Randall. Tinignan ko rin yung babae na napakalaki naman talaga ng mga mount pinatubo. Ganun pala ang hilig ni Randall ha. Kaya tinawag ko siya at kinulit-kulit. Hey, F-buddy, see you tonight. Nagulat siya, Mama Mia, at nanlaki ang kanyang mga mata pati na rin ang kanyang bibig. Pagkatapos noon ay bigla siyang sinampal nung babaeng kasama niya. Naawa ako kaya nagmadali na akong naglakad dahil nauna nang maglakad doon ang aking mga kasamahan. Mama Mia, talagang irita ko pa yung babae. Habang naglalakad noon ay sinundan pa talaga ako nung babae. Pero hindi siya nakaabot sa amin. After 1 week mula sa kanyang pagpunta sa office, Mama Mia, ay pinuntahan ko si Randall sa ospital. Actually, ang pinuntahan ko talaga doon ay yung kasamahan namin. Yun bang nasaksak? Tinignan ko kung okay siya. Sakto naman na sa coffee shop nila sa may kantin ay nakita ko si Randall na naka-white coat, na coat ng mga doctors. Pagkatapos, nandun yung chick niya, Mama Mia, na naka-backless. Bukod sa backless ay grabe pa talaga ang pa-cleavage ni ate mo girl. Halos nanluwa na noon ang mga mata ni Randall sa kakatitig dun sa dibdib niya. Talagang dumaan ako sa harapan nila. Hindi ako napansin ni Randall dahil siguro nasa ibang bagay ang focus niya. Pagkatapos noon ay may ibinulong ako dun sa babae.
Ang binulong ko sa kanya, Mama Mia, ay ang salita namin in Bisaya, na ang ibig sabihin ay mabaho yung sa kanya according to Randall. What is that? Inulit ko yon. Hanggang sa hindi na nga siya makasagot at sinabi kong, Randall said, "You are smelly and ugly." Nagalit siya, Mama Mia, at minura niya si Randall. Pagkatapos noon ay tumayo siya at iniwanan niya si Randall at ako naman ay tumakbo papunta sa elevator. Tinatawag ako noon ni Randall pero hindi ko siya pinansin. Tinatawagan rin niya ako sa phone pero pinapatayan ko siya. Chinat ko na lang siya isang gabi dahil medyo nakonsensya ako, Mama Mia. Sabi ko sa kanya maghanap siya ng maayos na babae. Yung babaeng dapat marunong rumispeto sa kanyang sariling katawan, hindi yung babaeng halos maghubad na at ibalandra na sa buong mundo ang kanyang mga itinatago. Hanggang sa hindi na nga tumawag si Randall. Dumaan pa ang 3 buwan, Mama Mia. Walang paramdam si Randall sa akin. Hindi ko alam pero parang na-miss ko siyang tuksuhin at guluhin. One night, nasa bahay lamang ako at nagbe-bake ng cookies nung biglang may nag-doorbell. Nagulat ako dahil isang lasing na Randall ang nagpunta doon. Hoy, anong ginagawa mo dito? Hiniwalayan ako ng girlfriend ko. Tapos, nasaktan ako. Bakit dito ka pupunta? Bakit dito ka iiyak? At mister, ang dami-daming mga babae dyan. Ang kinaiiyakan ko ay ang anak ko, hindi yung mga babae. Naks, mga babae talaga. Anong ibig mong sabihin? F-boy ka? Pinapatawa ko siya, Mama Mia, dahil nakita kong nakakaawa naman talaga noon ang pagmumukha niya. Ano nangyari sa iyong anak? Alam mo, kaya ako naghahanap ng mapapangasawa para may makakatulong ako sa pagpapalaki ko sa anak ko. Dito ay tumulo na ang kaniyang luha. Napakahirap maging single parent, Yani. Hindi ko maalagaan ang anak ko. Dahil alam mo naman kung gaano ako kabisi sa ospital, di ba? Hindi ko na malayan na yung anak ko pala may mga bad influence ng mga kaibigan. Ngayon, nakikipag-live-in tapos binubugbog pala siya ng ka-live-in niya. Pero ayaw niyang makipaghiwalay dun sa ka-live-in niya. Ilang beses ko na siyang pinupuntahan dun pero ayaw talaga niyang sumama. Naawa ako sa kanya, Mama Mia. Bilang isang ina at bilang isang magulang ay para ring hinaplos noon ang puso ko. Kung hahanap ka naman ng partner na makakatulong mo sa pagpapalaki ng anak mo, yung magandang impluwensya, hindi yung malalaki ang hinaharap. Tapos, landi lang naman ang alam. Alam mo, bakit hindi na lang kaya tayo magbalikan? Subukan nating i-continue yung nakaraan natin. After all, wala naman tayong galit sa isa't isa, 'di ba? In fact, we're still good friends. Ayoko, maghanap ka na ng iba. Try mo kaya. Baka nandyan lang sa gilid-gilid yung magiging future mo. Pero seriously, Randall, if hindi ka pa nakakakita ng commitment at ako ay wala ring ibang commitment, well, baka pwede nating i-try ulit. Maybe. Pero, sa ngayon, papalakihin ko muna tong Mount Pinatubo ko. Kasi baka ito ang magiging dahilan ng paghihiwalay natin. Tumawa siya, Mama Mia. Yun naman talaga ang goal ko kaya ako sinabi sa kanya yon. Alam mo, ikaw talaga, hanggang ngayon, napaka mahilig mo pa rin talagang magbiro, Yani. Ganun talaga Some things never change. At ito yung isa sa mga traits ko na hindi nagbabago. Pagkatapos noon ay ginulo niya ang buhok ko. Alam mo, galawin mo na lahat, wag lang ang buhok ko. Nagalit pa ako at tumayo, Mama Mia, pero bigla niya akong hinila and then he kissed me. Matagal ang kiss na yon. First time talaga naming mag-kiss sa lips, Mama Mia, dahil during our high school days ay hanggang cheeks lang po ang halik niya sa akin, tapos hanggang hawak kamay lang din. Mama Mia,
Habang hinahalikan niya ako, ay hinahanap ko sa puso ko kung nandoon din ba si Randall. Ewan ko pero bigla akong napaluha. Napakababaw talaga ng luha ko. Parang may pumitik sa puso ko. Hinahid ni Randall ang luha ko. If wala pa tayong commitment sa ibang partner, subukan kaya natin. Baka tayo talaga para sa isa't isa kaya hindi nag-work yung mga past natin. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na rin siya. Tumawag ako sa kakilala kong police detective Mama Mia at pinahanap ko sa kanya ang location ng anak ni Randall hanggang sa nalocate na namin ito. Pagdating ko sa area ay katok ako ng katok hanggang sa nag-decide na sila na buksan na nga ng sapilitan ng pintuan dahil sinabi ko sa kanila na meron pong domestic violence na nangyayari sa loob. Doon na namin nakita ang dami-daming bote ng hard liquor. May mga injection pa ng ipinagbabawal na gamot. Mama Mia, nakita ko na nag-overdose doon ang anak ni Randall. Na siyang naging dahilan kung bakit tumigil ang kanyang paghinga. Agad-agad kaming tumawag sa 911 hanggang sa nadala na nga namin sa ospital ang anak niya. Hindi ko na pinaalam kay Randall ang tungkol sa pag-overdose ng anak niya, Mama Mia. Ayoko muna siyang istorbohin dahil alam ko ay nasa out of town siya dahil may conference. Buti na lang at nakasurvive naman ang anak niya after 3 days in coma. If siguro Mama Mia hindi ako naging pakialamera at na-late kami ng dating doon, ay baka wala na ang anak ni Randall. Noong nagising na siya, transfer na siya sa kanyang room from the ICU. Dinalaw ko siya, dinalan ko siya ng flowers at mga prutas. Hey beautiful, good morning, sabi ko sa kanya. A beautiful flowers for you, sweetheart. Thank you. Sabi niya na pinipilit ngumiti. Nilagay ko ang flowers dun sa vase at dinisplay ko sa kanyang bedside table. Huminga ako ng malalim, Mama Mia. Pagkatapos doon, ay ginamitan ko siya ng methods of Medline para sa evaluated various psychiatric interventions in trauma patients just like her. Just like sa anak ni Randall. Mama Mia, in-evaluate ko ang effect of cognitive behavioral therapy based intervention on her severe post-traumatic stress disorder. Ginamitan ko siya nang natapos ko. Ate, oops, sorry. That was how we address and respect to beautiful girl like you. Sabi ko. Filipino, right? Okay lang po. My mom taught me in her own dialect din naman. The same with dad. Sabi niya sa akin. Oh, so alam mong mag-Filipino pala. Nakakapagsalita din ako ng Bisaya ng konti. Mama Mia, tinanong niya ako kung kilala ko raw ba ang daddy niya. What? Sorry ha. Oo, I know your dad. Let's say high school friends. Okay. Anong pangalan mo, anak? By the way, can I call you anak? Since wala na akong eldest na anak eh. Wala na yung eldest ko. No problem. I'm Stephanie and I'm 19 years old. Anong nangyari, Steph? Can you please tell me kung anong nangyari that night after ka naming makita ng walang buhay? O I mean, before ka naming makita ng walang buhay? Tumigil siya, Mama Mia, pagkatapos ay umiyak. Sabi niya, walang kwenta raw ang buhay niya. Iniwanan raw siya ng kanyang boyfriend. Gwapo ba yung boyfriend mo? Po? Kasing gwapo ba ng boyfriend mo ang daddy mo? Ngumiti ako. Kasi dapat lang na napakagwapo niya para deserve siyang kitlan ng sarili mong buhay. Did I make sense? Nanahimik ang bata. Look, Stephanie, alam ko, napakahirap ng pinagdaanan mo. Ako din naman, I've been through a lot of struggles, sorrow, and obstacles. But I never ruined my life over somebody else's foolishness.
Bata ka pa at napakagandang bata. Malayo pa ang mararating mo, anak. Know your worth and have confidence in yourself. Pagkatapos noon ay ngumawa na nga siya sa pag-iyak at sinabi niyang miss na raw niya ang mommy niya. Do you think your mom will be happy to see you suffering and in danger? Di ba hindi? You want her to worry at bababa siya mula sa langit para pagalitan ka? Gusto mo yun? Dahil kung bababa siya right now, ewan ko na lang, iiwan talaga kita dito, mark my word. Takot kaya ako sa mumu. Iiwan talaga kita. Pagkatapos noon ay tumawa na siya. I'm sorry, tita. Mama Mia, nakalimutan ko nga palang ikwento sa inyo na ang mami nitong si Stephanie ay namatay na rin po. Kagaya ng pagkawala ng aking asawang si Ben. Huwag mo nang gawin ulit yon, Stephanie, ha? If you need motherly care, I am here. I know what you feel towards your dad. You're aloof and feel awkward, right? But you have to show your respect to him eventually. Kasi daddy mo pa rin yun eh. However, you had to say sorry to him. You made him so scared. Mahal na mahal ka niya, sweetheart. Sige na, pahinga ka na at lalabas na muna ako. Lumabas ako at chinat ko si Randel, Mama Mia, at sinabi kong nasa ospital ang kanyang anak at mag-aantay ako sa kanya. Sakto naman pala na nung pag-chat ko sa kanya ay nasa bahay na siya. Dali-dali siyang pumunta sa ospital nung nalaman niya ang pagkaka-ospital ng anak niya. Pagkakita niya sa akin ay nasa labas lamang ako ng kwarto ng kanyang anak nakaupo. Agad niyang akong tinakbo at niyakap. Slowly, okay na siya ngayon. Mabuti at nadala namin siya dito kaagad ng mga kasamahan ko. Overdose ata sa tinake niyang pinagbabawal na gamot. I think I have to go and also kailangan niyo mag-usap dalawa as father and daughter. Randel, kailangan niya ng pag-unawa mo. Huwag kang masyadong stricto sa bata. Iba kasi ang generation nila eh. Minsan, kailangan din nating magpakumbaba bilang mga magulang. Did you get what I mean? A kind of father nga na dapat alam kung paano makinig sa kaniyang mga hinanakit. Dapat ikaw yung klase ng ama na pwede niyang takbuhan at iyakan. Okay ba yon? Babalik ako bukas. Good luck at huwag kang masyadong maging stricto sa anak mo, ha? Salamat, ha? Mama Mia, umalis na ako at medyo distansya na talaga nung biglang tumakbo si Randel at tinatawag ang pangalan ko. Pagkatapos ay niyakap niya ulit ako kaya tinapik-tapik ko siya sa kanyang likod. Bumalik na siya sa room ng kanyang anak. Wala na akong naging balita sa kanila after a month dahil sobrang naging busy ako sa trabaho. Minsan ay may mga out of town din ako. Pero lagi pa rin namang nakikipag-communicate sa akin si Stephanie. Minsan nga ay nagsisleep over pa si Stephanie sa apartment ko. If wala akong duty ay magkasama kaming nag-shopping. Minsan nagpapa-haircut din kami. Pero si Randel ay wala na akong balita sa kanya dahil hindi rin naman siya nag-open ng communication naming dalawa. Hindi rin ako nagtatanong sa bata dahil nakakahiya kaya. Baka akalain niya interesado ako sa daddy niya. Pero ang totoo, Mama Mia, ay na-miss ko si Randel. Gustong-gusto ko talaga siyang kulitin at gustong-gusto ko siyang lukukin. Dahil gusto ko talagang nagbabago ang reaksyon ng seryoso niyang mukha. Hanggang sa umabot ng 8 months ang hindi namin pagkikita ni Randel. Walang chat or text. One day, tumawag si Stephanie. Nakipagchika siya dahil excited daw siya sa girlfriend ng daddy niya. Magpo-propose na raw kasi ang daddy niya sa kanyang present girlfriend. Yun bang malaki ang mga Mount Pinatubo? Tanong ko at tumatawa. I know my future mom but I don't know kung malaki bang pinatubo niya. Alam mo, yung daddy mo mahilig sa mga malalaki ang pinatubo. Sinabi ko sa kanya at kwento ko sa kanya kung paano ko nahuli ang daddy niya noon na ang mga kasama ay mga babaeng mga malalaki ang hinaharap. Tawa ng tawa naman si Stephanie. So, how's the future stepmom? How she looks like? Have you met her? Yes, in fact, many times na. That is why I love her, tita. Ewan ko kung bakit nasaktan ako noon, Mama Mia,
na para bang tanggap na ni Stephanie ang magiging bagong stepmom niya. Pero bago pa ako mahuli ni Stephanie, Mama Mia, na nasaktan sa kanyang binalita at naiiyak na, ay hinang up ko na yung phone. See you ha, kasi busy pa ako. Wala na at hindi na nakasagot si Stephanie. Nag-guilty tuloy ako, Mama Mia. Mula noon ay numpisahan ko na iwasan si Stephanie. Pagkatapos nun, Mama Mia, ang ginawa ko ay inasikaso ko na lang ang pagpetition ko sa mga anak ko. Sinabay ko rin sa pagpasa ko ng citizenship, Mama Mia, dahil hinihingi na yon ng employer ko. Ganito talaga siguro, self. Wala tayong swerte sa love life, pero baka dito tayo swerte sa Amerika at sa career, sabi ko. Tama na siguro yung love life na yan. Okay na meron akong 2 mga anak. Isang araw, Mama Mia, lonely talaga ako. Naiiyak na lang ako dahil bumabalik lahat ng past ko sa utak ko. Inisip kong wala ba talaga siguro akong kaswerte-swerte pagdating sa pag-ibig. Kaya naman, napagdesisyonan ko noon na i-divert na lang ang aking atensyon sa iba. Month of December 2021 na approve ang petition ko sa mga bata. Plano kong umuwi ng Pilipinas of March 2022. May invitation rin ako sa retirement program ni Professor Diaz at a-attend na lang din ako ng homecoming sa aming high school. Chinat ko si Randall kung a-attend ba siya sa homecoming, Mama Mia, pero sinin lang niya ang message ko. Nakatulugan ko na lang ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. 10 days before Christmas, busy na ang New York sa mga Christmas lights at Christmas songs. Talagang ang lakas maka-heartaches ng mga Christmas songs, Mama Mia, lalo na kung naiisip mong mag-isa kang magse-celebrate ng Pasko. Samahan mo pa ng napakalamig na simoy ng hangin. Minsan talaga ay tumutulo na lang bigla ang luha ko habang naglalakad ako sa may daan. Nagmumuni-muni. Pilit ko na lang ine-enjoy at pilit ko na lang din na tinatanggal sa utak ko ang mga masasakit na alaala. Inisip ko noon, kakanta kaya ako dito tulad nung ginawa ko sa Canada? Natatawa na lang ako sa isiping yon, Mama Mia. And sometimes, sinabi ko sa sarili ko, bakit kaya ganito ang buhay, ano? Hindi mo talaga siguro makukuha ang lahat ng magaganda. Habang busy ako noon sa pag-window shopping, Mama Mia, ay nag-ring ang cellphone ko. Akala ko mga office mate ko, Mama Mia, na mga Pinoy. Sakto naman na nawala agad ang pag-ring na yon, kaya binalik ko na lang. Hindi ko tinignan kung sino. Nag-ring ulit ito at nakita kong kasamahan ko nga na mga Pinoy. Yan, may party daw bukas sa office. Surprise wedding proposal. Nax, uso pa pala yan? O sige, anong gagawin natin? Kahit na ayoko na at hindi na ako naniniwala sa love, ay hindi naman ibig sabihin nun, Mama Mia, na sisirain ko yun para sa iba. Punta ka ha? Malamang may pasok tayo. Kinabukasan ay bising-busy ang lahat sa opisina. Napangiti ako sa sarili ko at napasabi ng sana all na lang talaga. Habang busy ako sa mga report sa court ng NYPD, Mama Mia, ay busy rin yung iba. Sabi ko sa sarili ko nung mga panahon na yon, after party, babalik na naman ang sakit sa puso ko. Kasi makikita ko na naman na yung iba, sinuswerte talaga pagdating sa pag-ibig. After 1 hour, Mama Mia, ay lumapit sa akin ang isang police detective. Hey, bakit ka nandito? At bakit naman? Bakit ka wala doon sa opisina niyo? You know what? Stop questioning, okay? Nagulat na lang ako dahil hinila niya ako papunta sa aming building. Uy, nababaliw ka na ba? Uy! Whatever, sabi niya. Pinasok niya ako sa isang kwarto at napakaraming tao sa loob. Pagpasok ko, Mama Mia, ay ang dami-daming balon.
Nagulat ako dahil kinuha ako ng mga kasamahan kong Pinoy. Ano to? Binibiro niyo ba ako ha? Ano to? Relax ka lang dyan, sabayan mo lang ako, sabi ng kaibigan ko na katrabaho ko rin. Presentation natin to sa wedding proposal. Baliw ka ba? Bakit sinasali-sali niyo ako sa presentation na to? Pakantahin niyo na lang ako, ayoko ng sayaw-sayaw na ganyan. Mama Mia, bigla niya akong iniwanan sa gitna. Nagulat ako, Mama Mia, dahil nung nasa harap na ako ng stage, ay nakita ko si Stephanie na grabe ang ngiti na may hawak na mga bulaklak. Medyo nag-iba na ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Medyo nabingi ako sandali. Paglapit ko kay Stephanie, Mama Mia, ay yumakap siya sa akin at binigay niya sa akin ng flowers. Ang nasa utak ko noon ay parang kakaiba to, pero ayoko mag-expect dahil baka mali ako. Mama Mia, halos mabingi na ako sa sobrang kabog noon ng dibdib ko. May iba-iba pa akong sinasabi noon dahil ang presentation na yon ay bakit pa ako kasali. Pilit pa nila akong tinutulak paakyat ng stage. At nung dumating na ako sa may stage, Mama Mia, ay lumapit sa akin ang isang police detective at kinuha ang airgun niya. Pinaputok niya ito sa may balloon at nung yung balloon ay tinamaan, Mama Mia, ay may mga bumaba na banner na "Will you marry me?" Ang isip ko noon ay baka si Mr. Detective ang nagpo-propose sa akin. Pero paglingon ko sa likod ko ay may nakaluhod na. Walang iba kundi si Randall. Nag-slow-mo talaga ang lahat noon sa paligid ko. Ang naramdaman ko na lamang ay ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ko. Pinatayo ko siya at niyakap at saka kaming dalawa ay naghalikan. Agad namang tumakbo si Stephanie papunta sa amin at niyakap kaming dalawa. That was the most unforgettable moment of my life nung nag-yes ako sa kanya. Oh, Mama Mia, siya pala ang right one for me. Siya rin pala ang tamang tao para sa akin, pero mali lang talaga ang timing namin nung una. And absolutely, tama talaga that everything happens for a reason. I may not understand before, but God does. And what is all that matters? Ay alam niya at magtiwala tayo sa kanya. Ang dami-dami pang nangyari sa aming buhay, Mama Mia. Pero ngayon, masasabi ko po, I'm happily married. Mahal na mahal ako ni Randall. Mahal na rin niya ang mga anak ko na napetisyon ko na rin dito sa New York. Hindi kami perpektong mag-asawa. Meron din naman kaming mga pag-aaway gaya ng mga normal na mag-couple. Pero mga maliliit na bagay lang ang pinag-aawayan namin at agad naman din yung nasisettle. Mama Mia, sa ngayon, hindi na po tumitingin si Randall sa mga babaeng malalaki ang mga Mount Pinatubo kahit na halos wala ako nun. At Mama Mia, happy din po akong sabihin sa inyo na yung pension po ng mga magulang ni Ben na dapat ay sa akin ay sila pa rin ang tumatanggap ngayon. Minahal na rin ako ng mga magulang ni Ben na parang sarili nilang anak, kaya naging napakasaya nila nung malaman nila na meron na akong bagong katuwang sa buhay. Grateful din ako, Mama Mia, na mahal rin ng mga anak ko ang bago nilang ama. Pati na rin ang ate Stephanie nila. Si Stephanie naman ay she's doing great. Nagpi-pre-law na siya sa isang university. Now, nagtatrabaho pa rin ako bilang forensic psychologist dito sa New York at ang akin namang asawa ay nagtatrabaho pa rin sa ospital. This is our life and this is our story. Before I say goodbye, Mama Mia, ay nais kong sabihin sa lahat na sana magtiwala lamang tayo sa pangako ng Diyos at sa mga plano niya. Kahit gaano kahirap pa man ang buhay, wag na wag tayong sumuko. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Lubos na nagmamahal, Yani and Randall.
Grabe naman, napakahaba ng kwento pero hindi ko na talaga pinaabot ng Sunday. Tinapos na talaga natin ngayon. Oo, kita nyo, mukhang nag-iba ang angle natin. Kasi nga umulan yesterday nung nag-record ako, kaya ayan, ni-record natin ito ngayon. Anyways, maraming salamat, Yani, at napakamakulay naman talaga ng iyong buhay. Ang dami-dami mong pinagdaanan, ang dami-daming loss na nangyari sa buhay mo, na wala ang papa mo, na wala ang iyong first baby, iniwanan ka ng lalaking unang mong minahal ng todo-todo. Pagkatapos naloko ka pa ng iyong asawa, iniwanan ka pa ng asawa mo, nanganak ka pang mag-isa sa Canada, halos mamalimos ka pa noon, pero talagang na-survive mo lahat ng yon. Dahil hindi ka sumuko at kahit ano pang hirap ng buhay ay patuloy kang kumakapit. Naway ang ating mga listeners ngayon ay nakakuha ng inspirasyon mula sa iyong naging kwento na wag talagang susuko sa mga hamon ng buhay dahil hangga't may hininga, may pag-asa. Maraming salamat ulit. At sa iyo na nakikinig ngayon, alam kong nagustuhan mo ang kwentong ito. So wag ka nang mag-hesitate dyan. I-like and i-share mo na ang video na to. Syempre, mag-subscribe ka na rin dito sa ating channel at mag-click ng notification bell para lagi kang naa-update sa tuwing meron tayong bagong upload na inilalabas. At wag na wag mong kakalimutan na kung may sarili ka ring kwento ng iyong buhay na nakaka-inspire, nakakakilig, nako, i-share mo lang yan. Mag-email ka lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Please don't skip ads and maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ako po si Mama Mia. Babush! Mwah, mwah, mwah. I love you. Ingat!